Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Salapi, salapi. Ito ang pangalan ng Diyos-Diyos ang sinasamba ngayon, maparelihiyon man o politika. Ang Diyos ng salapi ay sinasamba. Ang salapi sa kanyang sarili ay hindi masama. Ang pag-ibig sa salapi ay siyang bumubulag sa tao. Ang tanong ng iba, tatanggapin ba ng Diyos ang handog na galing sa kamay ng pagnanakaw at pananampalataya, kahit na ito ay para sa ikasusulong ng templo? Ang kasagutan ay ating matatagpuan sa ika-23 at ika-24 na kabanata ng Deuteronomio. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Kamusta po kayo mga kaibigan? Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan at handang matuto at handang makinig ng salita ng Panginoon. Ako po ang inyong kaibigan, si Pastor Dan Nabangco. Samahan po ninyo ako muli at tayo ay mag-aral ng banal na salita ng Panginoon. Sa nakalipas nating pag-aaral, marami tayong natunghayan na mga alituntunin ng Diyos para sa mga Israelita. Iba't ibang mga alituntunin na tumutukoy sa mga kailangang tuparin ng mga Israelita sa kanilang relasyon sa Diyos. Ngayon ay sundan natin ang mga tuntuning ito ng Diyos. Sa Kabanata 23, talata 3-4 ay ganito po ang ating masusumpungan. Ang isang Amonita o Moabita ay hindi maaaring pumasok sa kapulungan ng Panginoon. Hanggang sa ika-10 salinlahi ay wala sa kanilang maaaring pumasok sa kapulungan ng Panginoon magpakailanman, sapagkat hindi nila kayo sinalubong sa daan na may tinapay at tubig nang kayo'y dumating mula sa Ehipto, at sapagkat inupahan nila laban sa iyo si Balaam na anak ni Beor mula sa Petor ng Mesopotamia upang sumpain ka. Nalaman ng mga arkeologyo na ang mga Amonita at ang mga Moabita ay ilan sa mga pinakamalalang pagano. Marami silang natagpuang mga imahe ni Baal, kung kaya't ang bilin sa kanila ng Diyos ay hindi maaaring pumasok ang kapulungan ng Amorita at Moabita. Paano ba malalaman ang isang maling turo? Malalaman natin ito sa pamamagitan ng kanilang bunga, dahil hindi sila sinalubong ng mga ito ng tubig at tinapay nang sila ay dumaan sa ilang at inupahan pa nila si Balaam upang sumpain ang Israelita. Ituloy po natin ang pagbabasa sa talatang 5 at 6. Gayunmay, hindi pinakinggan ng Panginoon mong Diyos si Balaam, kundi ginawang pagpapala ng Panginoon mong Diyos ang sumpa sa iyo, sapagkat minamahal ka ng Panginoon mong Diyos. Sa talata 23, 5 at 6 ay ganito po ang sinasabi: huwag mong hahanapin ang kanilang kapayapaan o ang kanilang pag-unlad sa lahat ng iyong mga araw magpakailanman. Ito ay isang babala laban sa pakikiugnay sa mga huwad na pananampalataya, dahil galing sa demonyo ang maling turo. Kailangang hindi makapasok ang mga huwad na pananampalatayang ito sa kapulungan ng Diyos, dahil higit sa lahat, ang mga maling turo na ito ay ang magagarang simbahan na may mga maayos na instrumento at maaaring tirahan ng demonyo. Kailangan tayong mag-ingat sa mga maling turo, dahil wala itong puwang sa kapulungan ng Diyos. Tunghayan po natin ang talata 7 na ganito po ang sinasabi: huwag mong kasuklaman ang Edomita sapagkat siya ay iyong kapatid. Huwag mong kasusuklaman ang mga Ehipsyo
sapagkat ikaw ay naging dayuhan sa kanyang lupain. Napag-aralan natin sa aklat ng Henesis na si Edom ay si Iso na kakambal ni Jacob. Sa ating mga nabasa, kapupuotan nila ang mga Amonita at ang mga Moabita. Subalit, bakit sa talatang 7, bakit hindi ang mga Edomita? Dahil kapatid nila ang mga ito. Sa mga mananampalataya, sinasagisag ni Edom ang ating lumang kalikasan. Ito ay ang ating laman. Maaari nating kamuhian ang ating laman, pahirapan o saktan ito. Subalit alinman sa mga ito ay walang idudulot na mabuti. Hindi natin kailangan ang ating laman, subalit kailangang hindi tayo makiayon dito. Hindi tayo dapat pangunahan ng ating mga lumang kalikasan, sapagkat ang kalikasan ng ating laman ay laban sa Diyos. Subalit ito ay bahagi na sa atin at ang pagkapuot ay walang magagawang mabuti. Hindi din sila dapat masuklam sa mga Ehipto. Bakit? Sapagkat sila ay nanirahan sa kanilang lupain. Sa gisag naman ng mundo ang Ehipto. Sinasabi sa atin sa unang Juan, sa kabanatang 2, talatang 15 ang ganito, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sinumang umiibig sa sanlibutan. Muli, hindi ko sinasabing hindi tayo dapat matuwa sa kagandahan ng ating mga bahay, sasakyan at mga bagay sa ating mundo na bahagi na sa atin. Ang sinasabi ko ay hindi natin dapat mahalin ang mga bagay na ito. Tayong lahat ay dayuhan at manlalakbay sa mundong ito. Tulad ng mga Israelita, hindi sila sinugo sa ilang upang magtanim ng mga halaman at mga bulaklak. Ganoon din naman sa atin bilang mananampalataya. Hindi din tayo dapat sumama sa mga samahan na nagnanais tuwirin ang ating mundo. Ang kailangan lamang nating gawin ay ang magpahayag ng salita ng Diyos. Hindi tayo dapat makiayon sa takbo ng mundong ito. Kaya nga, mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiyasiya sa Diyos, na siya niyong makatwirang paglilingkod. Roma 12, talata 1. Mula sa talatang 9, matutunghayan natin ang mga turo sa kalinisan, na kahit na sila ay nasa pakikidigma, kailangang malinis ang kanilang kampo. Tunghayan natin ang talatang 12 hanggang 13 na ganito po ang sinasabi. Magkaroon ka rin ng isang puok sa labas ng kampo na ikaw ay lalabas doon, at ikaw ay magkakaroon din ng isang kahoy na kabilang sa iyong mga sandata. Kapag ikaw ay dudumi sa labas, gagawa ka ng hukay sa pamamagitan nito, at pagkatapos ay tatabunan mo ang iyong dumi. Sang-ayon ng Diyos sa kalinisan. Marami tayong naririnig tungkol sa polusyon sa ating panahon. Sino ang nagdudumi sa ating mundo? Sigurado akong hindi ang Diyos. Binigyan niya tayo ng malinis na ilog, hangin at kapaligiran. Ang kasalanan at ang makasalanang tao ang sumisira ng mundo sa ating panahon. Kung sinunod lamang ng tao ang batas ng Diyos, malinis sana ang ating mundo at kapaligiran. Atin naman pong tunghayan ang talata 14 na ganito ang sinasabi. Sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay lumalakad sa gitna ng iyong kampo upang iligtas ka at ibigay ang iyong mga kaaway sa harapan mo. Kaya't ang iyong kampo ay magiging banal
upang huwag siyang makakita ng anumang kahiyahiyang bagay sa gitna ninyo at lumayo sa iyo. Sa aking palagay, si Webster ang nagsabi ng kalinisan ay susunod sa pagiging makadiyos. At sa akin ding palagay, maaaring mas malapit pa doon. Kung ako ang inyong tatanungin, ang kalinisan ay bahagi ng pagiging makadiyos. Nais ng Diyos na tayo ay malinis sa ating pangangatawan, kapaligiran, pag-iisip at pagkilos. Dapat tayong maging banal na mga tao sa panahon ngayon. Basahin naman po natin ang talata 17 hanggang 18 na ganito po ang sinasabi. Huwag magkakaroon ng bayarang babae sa mga anak na babae ng Israel, ni magkakaroon ng bayarang lalaki sa mga anak na lalaki ng Israel. Huwag mong dadalhin ang upa sa isang masamang babae o ang pasahod sa isang aso sa bahay ng Panginoon mong Diyos para sa anumang panata, sapagkat ang mga ito ay kapwa karumal-dumal sa Panginoon mong Diyos. Sinabi ng Diyos na hindi niya ipinahihintulot ang mga patutot sa kanyang templo, at sinabi din niya dito na hindi siya tatanggap ng anumang salapi mula sa mahahalay na paraan. Sa kahit na anong paraan, ang pagkakataong hindi dapat tumanggap ng anumang salapi na galing sa mga kampanya na iligal o nakakasira ng katauhan. Marami sa mga kampanyang ito ang nililinis nila ang kanilang pangalan sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga simbahan o sa anumang gawain sa simbahan. Atin naman pong basahin ang talata 19 hanggang 20. Huwag kang magpapahiram na may patubo sa iyong kapatid, patubo ng salapi, patubo ng kakainin, patubo ng anumang bagay na ipinapahiram na may patubo. Sa isang dayuhan ay makapagpapahiram ka na may patubo, ngunit sa iyong kapatid ay huwag kang magpapahiram na may patubo upang pagpalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng gagawin mo sa lupain na malapit mo nang pasukin upang angkinin. Sinabi dito ng Diyos na kailangan nilang tulungan ang kanilang mga kapatid, at kung nagpautang sila, hindi sila maaaring magpatubo. Tunghayan naman po natin ang talata 21 hanggang 22. Kapag ikaw ay gagawa ng isang panata sa Panginoon mong Diyos, huwag kang magiging mabagal sa pagbabayad nito, sapagkat tiyak na hihingin sa iyo ng Panginoon mong Diyos at ikaw ay magkakasala. Ngunit kung iiwasan mong gumawa ng panata, ito ay hindi magiging kasalanan sa iyo. Ang isang panata sa Diyos ay may kusang loob na pagkilos. Hindi naman kailangang magbigay ng panata ang isang tao. Ganun pa man, kapag nagbigay ng panata ang isang tao sa Diyos, kailangan niya itong tuparin. Basahin po natin ang kabanata 24 at 25. Kapag ikaw ay pumasok sa ubasan ng iyong kapwa, ay makakakain ka ng mga nagugustuhan mong ubas hanggang sa ikaw ay mabusog. Ngunit, huwag kang maglalagay sa iyong sisidlan. Kapag ikaw ay lumapit sa nakatayong trigo ng iyong kapwa, mapipitas mo ng iyong kamay ang mga uhay. Ngunit, huwag kang gagamit ng karit sa nakatayong trigo ng iyong kapwa. Sa buhay ng mga alagad, makikita natin na mangyayari ang mga bagay na ito. Dahil sila ay gutom, kumuha sila ng trigo at kanilang kinakain habang sila ay nagdadaanan sa isang taniman. Dito pa lamang sa Deuteronomio, naghayag na ang Diyos na kailangang tulungan ang mga kapatid na nangangailangan. Nagsimula ang kabanatang ito sa mga batas ukol sa paghihiwalay, at ang mga susunod pang mga talata sa kabanatang ito ay ukol naman
sa pakikitungo ng bawat isa sa ibang tao. Mahabagin ang Diyos at inaasahan niya na maging mahabagin din tayo sa iba. Basahin natin ang batas ng Diyos ukol sa paghihiwalay. Ganito po ang sinasabi sa Kabanata 24, 1-4. Kapag ang isang lalaki ay kumuha ng isang babae at pinakasalan, at kung ang babae ay hindi kalugdan ng kanyang paningin sapagkat natagpuan niya itong may isang kahiyahiyang bagay, lalagda ang lalaki ng isang kasulatan ng paghihiwalay at ibibigay niya sa kanyang kamay. Kanyang palalabasin siya sa kanyang bahay, at pagkaalis niya sa bahay ng lalaki ay makakahayo siya at makakapag-asawa sa ibang lalaki. Kung kapuutan siya ng huling asawa at kung lagdaan siya ng isang kasulatan ng paghihiwalay at ibigay sa kanyang kamay at palabasin siya sa kanyang bahay, o muling mamatay ang huling asawa na kumuha sa kanya upang maging asawa niya, hindi na siya muling makukuha upang maging asawa ng kanyang unang asawa na humiwalay sa kanya, pagkatapos na siya'y marumihan, sapagkat iyo'y karumal-dumal sa harapan ng Panginoon. Huwag mong dadalhan ng pagkakasala ang lupain na ibinibigay bilang pamana sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Maaari nating isipin kung bakit ganito ang mga naging tuntunin tungkol sa pag-aasawang muli. Dahil ayon sa Diyos, ang pagpapalit-palit ng asawa o palitan ng asawa man ay maaaring ito ang kahinatnan nito. Parang napakadali ng pakikipaghiwalay, hindi ba? Subalit, bakit kaya hinayaan ng Diyos ang mga ganitong pangyayari? Sinagot ito ni Jesus nang siya ay tanungin ng mga Pariseo sa aklat ng Mateo Kabanata 11, talata 7-9. Sinabi nila sa kanya, kung gayon, bakit ipinag-utos ni Moises sa amin na magbigay ng kasulatan ng paghihiwalay at hiwalayan ang babae? Sinabi niya sa kanila, dahil sa katigasan ng inyong puso ay ipinahintulot sa inyo ni Moises na inyong hiwalayan ang inyong mga asawang babae. Ngunit mula sa pasimula ay hindi gayon. At sinasabi ko sa inyo, sinumang ihiwalay ang kanyang asawang babae, maliban sa pakikiapid ang dahilan, ang mag-asawa ng iba ay nagkakasala ng pangangulo niya. At ang mag-asawa sa babaeng inihiwalay ay nagkakasala ng pangangalo niya. Tanging ang hindi pagiging tapat sa relasyon ng pag-aasawa ang dahilan ng paghihiwalay. Sa turo ni Jesus na ating nabasa, ipinagkaloob ang ganitong mga tuntunin dahil sa katigasan ng kanilang puso. Sa maraming pagkakataon, nagiging mapagparaya ang Diyos sang-ayon sa kanilang kalooban. Pinayagan niya sila dahil sa katigasan ng puso ng tao. Mga kapatid, tunay na mahabagin ang Diyos. Tinutugunan niya ang ating mga pangangailangan sang-ayon sa kanyang kalooban. At dahil dito, kailangang iwasan ng mga Kristiyano ang mga mapanuring mga mata. Ganito naman po ang sinasabi sa talata 5. Kapag ang isang lalaki ay bagong kasal, hindi siya lalabas upang sumama sa hukbo ni mamamahala ng anumang katungkulan. Siya'y magiging malaya sa bahay sa loob ng 1 taon at kanyang pasasayahin ang kanyang asawa na kanyang kinuha. Isang bagay lamang ang makikita natin sa ating binasa. Inaalagaan niya ang pagiging sagrado ng pag-aasawa kahit nasa panahon ng digmaan. Sa talata 7 ay ganito po ang sinasabi, kung ang sinuman ay matagpuang nagnanakaw ng sinuman sa kanyang mga kapatid sa mga anak ng Israel at kanyang inalipin siya o pinagbili siya, ang magnanakaw na iyon ay papatayin, gayon mo aalisin ang kasamaan sa gitna mo.
Isang bagay lamang ang makikita natin dito. Ayaw ng Diyos ang pangaalipin. Sa talata 20 hanggang 22 ay ganito po ang sinasabi. Kapag pinipitasan mo ang iyong puno ng olibo, ay huwag mong babalikan ang mga nalampasan. Ito ay magiging para sa dayuhan, sa ulila, at sa babaeng balo. Kapag ikaw ay namimitas sa iyong ubasan, huwag mong pupulutin ang nasa likuran mo. Ito ay magiging para sa dayuhan, sa ulila, at sa babaeng balo. At iyong aalalahanin na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto, kaya't iniuutos ko na gawin mo ito. Pinapahalagahan ng Diyos ang mga mahihina at ang mga mahihirap. May paraan ng Diyos upang matulungan ang mga mahihirap. Ang kagandahan nito, ito'y mabisa at makikita natin ito sa ating pag-aaralang aklat sa Ruth. Ang kabawalan ng isang bagay ang kanyang itinuturo sa mga Israelita. Ang tanging nais ng Diyos ay maging malinis sila sa harapan ng Diyos at sa kanilang relasyon sa Panginoon. Ang mga tuntuning ito ay may kasamang pakikipagtipanan para sa mga Israelita. Nagpapahayag kung sino siya sa kanilang mga buhay. Sa oras na ito mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan, ay pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, "Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan, sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya, at ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo kaibigan sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. Muli kami po ay nagpapasalamat o Diyos na buhay muli sa pagkakataong ito, sapagkat niloob mo na kami ay makapagbulay-bulay at mag-aral ng iyong banal na aklat. Muli ito po ay nagpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Gamitin mo po kami na buhay na patotoo sa aming kapwa. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bzasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.